Bilang pagkontrol naman sa aksidente sa kalsada, kasado ng imandato ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang road safety training kasabay ng hiling na franchise renewal. Magbabalita si Val Gonzales. Kailangan ng sumailalim sa komprehensibong pagsasanay sa road safety ang lahat ng tsuper at konduktor ng public utility vehicle sa buong bansa bago makakuha ng renewal ng prangkisa. Ito ang inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga pulisiya na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga aksidente sa daan na kinasasangkutan ng mga PUVs. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis III, magkakaroon ng tatlong bahagi ang training. Ang unang bahagi ay tungkol sa road safety, pangalawa ay psychological exam para sa mga driver, at pangatlo ay basic first aid at life support na magagamit sa sandaling mangyari ang isang aksidente. Batay sa nakasaad sa Memorandum Circular 2024-040, bubuo ang LTFRB ng Drivers and Conductors Academy Program na magbibigay ng accreditation sa mga driving schools na magsasagawa ng training. Sa record ng MMDA noong 2023, mahigit 44,000 ang bilang ng mga naitalang aksidente sa kalsada. Mahigit 32,000 rito ay nagresulta sa pinsala ng ari-arian habang 168 katao ang namatay. Ang 2 hanggang 8 araw na training ay may bayad na 2,000 piso. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.